Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Mariing ipinagtanggol ni National Security Advisor Eduardo Año ang magkasamang patrolya ng Pilipinas, kasama ang Estados Unidos sa West Philippine Sea laban sa mga kamakailang akusasyon ng China, na tinutukoy ang mga kooperatibong gawain na ito bilang pambibigay galit. Itinanggi ni Año ang gayong mga alegasyon, binigyang diin na ang mga patrolyang ito ay isinagawa sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sumusunod sa batas ng pandaigdigang komunidad, lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Mga pambibigay galit na militar na gawain, ang mga terminong ginamit ng isang tagapagsalita ng China, na nag-aakusa ng di pagiging responsableng kilos ng Pilipinas sa pakikilahok sa mga pagsasanay sa dagat kasama ang US. Binigyang diin ni Año na ang mga pagsasanay na ito ay ganap na sumusunod sa mga pandaigdigang regulasyon, na nagpapakita ng pagsasagawa ng soberanong karapatan ng bansa sa loob ng kanyang teritoryo. Ang pangunahing layunin ng magkasamang patrolya na ito, tulad ng ipinahayag ni Año, ay mapabuti ang kakayahan sa pandagat ng Pilipinas, habang pinananatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Ang mga pagkilos na ito rin ay nagpapahiwatig ng kagustuhang sundin ang batayang mga tuntunin ng pandaigdigang batas, at ang paghahanap ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Bukod dito, ang mga ito ay nagpapakita ng malaking pag-unlad sa kakayahan ng Pilipinas sa depensa, na nagbibigay diin sa dedikasyon ng bansa na pangalagaan ang kanyang integridad sa teritoryo at mga karapatan sa dagat sa West Philippine Sea. Kahit mayroong mga tensyon at pagkakaiba sa pananaw, iginiit ni Año ang kahandaan ng Pilipinas na makipag-usap sa diplomasya sa China, na nagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa pagpapalakas ng positibong relasyon sa lahat ng bansa. Ang kamakailang Second Maritime Cooperative Activity, MCA, na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at ng US Indo-Pacific Command ay nagpapakita ng isang pagsasama ng puwersa na kasama ang mga barko at air assets ng Pilipinas at Amerika. Gayunpaman, mayroong obserbasyon mula sa mga barko ng China, na agad namang ipinahayag ang kanilang patrolya sa lugar. Ang pagbisita ng port ng US Carrier Strike Group, CSG-1, kabilang ang USS Carl Vinson, USS Princeton, USS Kidd, at USS Terret, ay nagpapakita ng matibay na samahan ng Pilipinas at Estados Unidos. Binigyang diin ni Rear Adm. Carlos Sardielo ang mga pinagsasaluhan na mga halaga at mahabang samahan, na nagpapahiwatig ng hindi nagbabagong dedikasyon ng Pilipinas sa pagpapalakas ng isang malayang, bukas, at mapayapang rehiyon sa Indo-Pacific. Ang kasalukuyang pagsasamahan ay hindi lamang naukol sa mga gawain ng militar. Kasama rin sa pagdalaw sa Maynila ang mga palitan ng kultura, mga gawaing kaugnay sa komunidad, at mga tuor na naglalayong mapalakas ang pag-unawa sa kultura at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bago ang pagdating sa Maynila, nakilahok ang CSG-1 sa Trilateral Maritime Exercises, kasama ang Japan Maritime Self-Defense Force at Republic of Korea Navy, na nagbibigay diin sa ugnayan ng mga puwersa sa dagat at nagpapadali ng mas maayos na komunikasyon sa operasyon. Ang pag-deploy ng CSG-1 mula pa noong Oktubre 2023 sa Kanlurang Pasipiko, na nakilahok sa iba't ibang mga pagsasanay at mga kaganapan sa loob ng US 7th Fleet Area of Operations, ay nagpapakita ng dedikasyon sa seguridad at katatagan sa rehiyon. Ang magkasamang patrolya sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa dagat ay nagpapakita ng dedikasyon ng dalawang bansa sa pagpapalakas ng pandaigdigang batas, pagsusulong ng kakayahan sa depensa, at pagpapalakas ng kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button, at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.